sa magpagpalang araw ulit sa bawat isa. Pwede bang lahat tayo ay tumayo? Pwede bang pakingitian mo, pakikamayan naman yung katabi at yung maaabot mo, kapatid. At pakibate sa araw nito. Happy Sunday sa bawat isa. A blessed Sunday sa bawat isa. At unang araw ng linggo ng taon na to. At alam ko marami kang ipagpapasalamat. Amen po ba? Amen. Kung marami kang ipagpapasalamat sa Panginoon, ibigay na natin yan lahat ng the best na pagsamba natin sa Panginoon. Na Lord, gusto ka namin purihin, Panginoon. Sambahin, pasalamatan, Panginoon. At ibigay lahat. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kapatid, come on. Let us give praise sa ating Diyos. God, we want to give you worship, O God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, nais ka naming pasalamatan at purihin, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming number 1, Panginoon. Kaya pwede mo bang awitin to, kapatid, sa ating Panginoon? Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at pwede bang itaas mo ang iyong mga kamay? Sabihin, sa aking buhay, Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking buhay. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kaya naman, salamat sa panibagong araw, Panginoon. Panibagong buhay, O Diyos.
ng sabay-sabay natin itaas sa ating mga kamay. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong Higit pa, gawin. Panginoon. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin. Sa araw na to, may panibagong simula. May panibagong sa araw na to. May panibagong simula. May bagay kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. May panibagong simula. May panibagong simula. Pwede mo palakpakan mo ating Panginoon. O Diyos, purihin ka, Panginoon. Come on, church, let's give praise sa ating Panginoon, God. Maraming salamat, Lord, sa panibagong simula, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, O Diyos. Sa panibagong pagkakataon, Panginoon. Sa panibagong grasya mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Sampayin ka, Panginoon. O Diyos. O, purihin ka, Panginoon. O, salamat, Diyos. Panginoon, sa araw na ito, Diyos, isang panibagong simula, Panginoon, isang panibagong kabanata, Panginoon, ng bawat buhay namin. Isang panibagong pag-asa, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo. Kaya kapatid, sa bawat araw na binibigay ng Panginoon, pwede ba nating ibalik yan lahat sa ating Diyos? Pwede bang ibalik natin yan lahat sa ating Panginoon, kapatid? Nandito ka na lang din. Bigay mo yung the best na pagsamba mo, the best na pagluwalhati. Come on, ibalik natin yan lahat ng pasasalamat. Come on, kapatid. Let's give our worship to our Lord. Tunay nga, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang habag mo, ang grasya mo, Panginoon, ay sariwa sa bawat araw, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Na gusto mong pagpalain kami, Panginoon. Gusto mong ayusin yung bawat buhay namin, Panginoon. Dahil binibigyan mo kami ng panibagong simula ng buhay namin, Panginoon. At Lord, ngayon, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi i-appreciate ka, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Naging mabuti ka, Panginoon. Naging tapat ka, Panginoon. Napagtagumpayan namin yung huling taon at ngayon panibagong taon, Panginoon. Sabi nga kanina sa kanta, Lord, Ikaw ang aming katiyakan, O Diyos. Kahit hindi namin alam kung anong mangyayari, Panginoon, sa mga susunod na araw o taon. Pero sabi mo, Lord, higit pa, Lord, sa aming mga inaasahan, Panginoon. Higit pa sa kayang gawin ng Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, basta't magtiwala lang kami sa iyo, Lord.
Ikaw ang magiging katiyakan namin, Panginoon. Ikaw ang magiging pag-asa namin. That's why today, Lord, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Yes, Jesus. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako masasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Minsan ba, kapatid? Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako masasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Hindi ako masasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka, at Panginoong Yesus, purihin ka. Hindi kami magsasawa dahil ito yung ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo, pag-ibig mong wagasang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo,
makita na lahat na Diyos ay dakila. Dakila ang Diyos ay dakila. Halina tumawid sa Kanya at makita na lahat na Diyos ay dakila. Nag-iisang ngalan mo ang papuri ko sa'yo. Kadakilan mo ang awit ng puso. Nag-iisang ngalan mo ang papuri ko sa'yo. Kadakilan mo ang awit ng puso. Papurihin ka, Panginoon. Purihin lahat yan. Nag-iisa ang ngalan mo ang papuri ko sa'yo. Kadakilan mo ang awit ng puso. Kadakilan mo ang awit ng puso. Kadakilan mo ang awit ng puso. Yes, Lord! Purihin ka, O Diyos! Sambahin ka, Panginoon! Tawilahin ka! Tawalarihin ka! Lord, nais namin makita yung kadakilaan mo, God! We declare! We believe! Ikaw ang Diyos na dakila sa aming mga buhay. Tanggapin mo, Lord! Wala na mapuri! Magsamba! Magluwalhati! Magdakila na yung mga nagsuwar sa ito, God! We worship your name! We glorify your name! We exalt your name, Jesus! Tanggapin mo, Panginoon, lahat ng aming inaalay sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin, karapat-dapat, Lord, na papurihan, karapat-dapat na taas, dakila sa mga oras na ito, God. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang totoong Diyos sa mundong ito, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na kaya magbago ng buhay, ng sitwasyon ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, tunay na dakila ka. Tunay, Lord, na wala kang kapantay, wala kang katulad. Ikaw ang kamanghamanghang Diyos. At minsan, Lord, di namin ito makita dahil nakukulangan kami sa mga pananampalataya. That's why today, Lord, bago kami magpatuloy, likaan mo ng tunay na pananampalataya ang bawat isa. Nang sa gayon, masabi namin, madeklara namin, dakila ang aming Diyos. Buhay ang aming Diyos, God. Lord, talagang buhay ka. Talagang willing ka. Kaya sa oras na ito, ang pananampalataya namin ay buhayin mo, God. Ang pananampalataya namin ay gawin mong totoo. Lord, ang buhay namin ay maranasan ang tunay na kadakilaan mo, God. Sapagkat hindi ka nagpapabaya. Sapagkat, Lord, na talagang ikaw ang Diyos na kumakalinga sa iyong mga anak. You are a responsible Father, Panginoon. And nais naming maranasan yung pagkalinga mo sa buhay ng bawat isa. Again, open our spiritual eyes and ganun din, Lord, yung faith namin. Gawin mong totoo, gawin mong tama sa oras na ito. Sa aming pagkakaupo, pakikinig ng salita mo, Lord, buhayin mo po ang aming mga pananampalataya, God. At kung nanghihina man ang pananampalataya ng bawat isa sa aming pakikinig, hayaan mo po na ito ay muli mapalakas. At ganoon din, Lord, kung may mga alalahanin sa puso ay mapawi sa magitan po ng mga salita mong mapapanggan namin sa oras na ito, God. Pagpalain mo ang bawat isa
at tunay na kadakilaan mo, Lord, ang maalala namin, hindi yung mga negatibong nangyari sa buhay namin, O God. At sa pamamagitan ng kanta na aming inawit, Lord, talagang niremind mo kami kung paano mo kami minahal. Na kahit kami ganito, makasalanan, Lord, minahal mo po kami, Panginoon. And right now, patuloy mong ipadama ang pag-ibig mo po sa buhay na bawat isa. Hayaan mo na may kagalakan kami, may excitement kami na makinig ng iyong salita, O God. At ganun, Lord, bigyan mo kami ng paniniwala, Panginoon, sa mga salitang maririnig namin dito sa unahan, O God. Katulad, Lord, ng ibinabahagi ng iyong pastor, ng iyong lingkod. Siya po ang iyong vessel, Panginoon, kaya lahat po ng manggagaling sa Kanya, we believe na ito po yung nanggaling sa iyo at ito yung nais mong iparating sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ito, Lord, kilala mo ang buhay namin at alam mo yung pangailangan namin spiritually. Sa oras na ito, Lord, i-address mo kung ano yung mga dapat baguhin, kung ano yung mga dapat alisin sa aming mga buhay, O God, at kung ano yung mga humahad lang sa pananampalataya, para maging buhay ang aming pananampalataya, hawiin mo ang mga bagay na ito, God. Yung mga maling paniniwala, maling prinsipol na meron kami, hawiin mo ito, O Diyos. Hayaan mo na yung salita mo, Lord, ang panghawakan namin, ang panaligan namin sa mga oras na ito, God. Muli, Lord, let your presence ang siyang magpuno po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Let your Holy Spirit ang siyang kumilos po sa aming kalagitnaan, at ano man ang plano ng kaaway para kami i-distract, winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Lord, na ang agenda ng bawat isa ay ang makilala ka po at maparangalan ka sa umagang ito, God. Maraming salamat muli, Panginoon. Pinagkatiwala namin sa iyo ang buong service na ito, God. At alam namin na kami ay pagpapalain. Sa paglabas namin sa building na ito, tunay na kami pinuno mo, pinalakas mo, Panginoon, binigyan mo ng panibagong pag-asa, Lord, nililis ang aming mga buhay, O God. Muli, lahat, Panginoon, ng mga karumihan, we believe sa oras na ito, pinatawad mo, God, in Jesus' name. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay na bawat isa. Again, we declare your goodness, your power, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At tunay na kami uuwi na pinuno mo, pinagpala mo sa mga ganito. Tagapin mo, Diyos, ang lahat ng papuri, pagpalakpak, pagsamba ng iyong mga anak sa oras ito. Somebody, ang iyong dakilang pangalan. This is all we pray. Everybody shout, Amen! Amen. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon. Amen. Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Amen. Happy New Year po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon ngayong umaga. Muli, tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po yung message na ito, itong text na ito, very familiar, memorized na ng marami. Pero si Lord po ay merong itinuturo. Minsan pa, dito po sa text na ito, at patuloy po nating ipaunawa. Napakahalagang maunawaan natin ito, maintindihan, at maipamuhay para po sa loob ng taon ng 2024. Amen? Magkaroon ng changes sa ating mga kondisyon, sitwasyon ng ating buhay bilang mga tunay na mananampalataya sa Panginoong Yesus. Bago po natin basahin yung ating text ngayong umaga, kapatid, sige po, ito po, meron akong, ayan, taas nga po ang kamay. Ayan, raise the hands of those who truly believe in the Lord Jesus Christ. Taas ang kamay ng tunay na nampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Napakahalaga niyang, kapatid. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Sabi ko nga kanina, galing po ako sa Pasig kasi meron akong pinsan na namatay, na bata sa akin. 48 lang siya, no? Kung pera pag-uusapan, marami po siyang pera. Malaking tulong siya sa pamilya. Pero siya po ay pumanaw na, and tayo po nag-appreciate doon sa kanyang libing, at nagkaroon po tayo ng mga service doon, no? Para napakahalagang pagkakataon. Minsan, nakakalungkot lang na kailangan minsan mayroong namatay para lang makapagkaroon ng pagkakataon na maintindihan ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga salita. Amen? But praise God, ngayong umaga na ito, kapatid, ito po ay may turo si Lord sa atin. Let's prepare our hearts. Yan. Sabi diyan, those who truly believe in the Lord Jesus Christ, amen, sa lahat po ng mga tunay na nampalataya sa Panginoon, nanalig sa Diyos. Ito po, may salita po si Lord sa John 20:29, no? Kausap niya po rito si Doubting Thomas. Amen? Si Thomas. Si Thomas po, isa sa mga alagad, siya po ay, sabi niya, hindi ako naniniwalang buhay si Jesus. Nung muli siya nabuhay, hindi siya naniniwala. Amen? Kayo po ba naniniwalang nabuhay si Jesus? Amen. Praise God. Amen? Si apostol ito, binilinan sila ng salita na muling mabubuhay. Pero sabi niya, hanggat di ko siya nakikita, hindi ako maniniwalang siya'y buhay.
Sabihin, si Lord, ito sabi ni Lord, then Jesus told him kay doubting Thomas, ang tawag doon, si Thomas, doubting Thomas, sabi ni Jesus, then Jesus told him, you believe because you see me? Yun. Those who believe without seeing me will be truly blessed. Yan ang sabi ng Panginoon. So, napakahalaga nun sa Panginoon. So, minsan, ganun ang tao. Dahil may nakikita, dahil mayroong mga bagay-bagay, no, ay, kaya lang siya naniniwala. Amen? So, parang sinasabi ng Panginoon na hindi totoo yung pananampalataya mo. So, dahil hindi totoo yung pananampalataya mo, paano ka pagpapalain ng Diyos? At maraming ganun ngayon, na nagsasabing mananampalataya, pero hindi totoo. So, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Do you truly believe? Sabi ni Lord, those who believe without seeing me will be truly blessed. Amen? Kaya ang totoong nanampalataya sa Panginoon, no, walang alinlangan. Hindi katulad ni Thomas. Sabi ni Lord, you will be truly be blessed. Amen? God will bless you, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mong tunay at totoo ang iyong pananampalataya. Amen? Yun po ang kailangan natin, kapatid. Kasi ito po, ito, apostol na ito. Pwede, kung yan ay apostol na, nag-doubt pa sa sinabi ng Panginoon. Hindi ako maniniwalang buhay siya, maliban na lang kung makita ko siya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, then Jesus told him, you believe because you see me? Those who believe without seeing me, truly blessed. Kapatid, tandaan po natin yan. Kaya po, tayong mga totoong nanampalataya sa Panginoon, may sinasabi po salita ng Diyos. Jeremiah 17:7, but the person who trusts in the Lord will be talaga pong yun po ang kailangan talaga. Kapag talagang ikaw at ako nagtiwala sa Panginoon, sabi diyan, will be blessed. The Lord will show him that he can be trusted. Sa mga tunay na nanampalataya, madidiscover mo na talagang ang Diyos mapagkakatiwalaan. Kaya pag hindi totoo, kaya may nakakalungkot, bakit may nagsasabing hindi siya naniniwala sa Diyos? Because hindi niya naranasan ng Diyos. Because hindi siya totoo na mananampalataya sa Panginoon. If you are truly believe in Jesus Christ, you will be blessed. And God will show him that he can be trusted. Amen? Kaya po, nandun tayo, pumunta ako sa Pasig. Kasi alam niyo naman ang naging buhay ko. Bago ako nakapanampalataya sa Panginoon, isa rin ako nagsasabing hindi ako naniniwala sa Diyos. Dahil hindi pa ako nanampalataya. Pero nung ako po nasa Panginoon truly, I trust God, binalyo salita ng Diyos, talagang nakita ko, God will show you, God will show us that He can be trusted. Until now, hanggang ngayon, hindi na ako lumayo sa Panginoon. Amen? Because pinatutunayan ng Diyos na those who trust in the Lord will never be disappointed. You will be disappointed pag hindi totoo pananampalataya mo. Those who trust in the Lord will never be shamed. Hindi ka mapapahiya. Pero pag hindi totoo pananampalataya mo, mapapahiya ka. Amen? Na kapag hindi tayo totoo ang ating pananampalataya, mapapariwara ka. You will be disgraced. Amen? But those who trust truly in the Lord, kapatid, totoo, you will never be disappointed. You will never be ashamed. You will never be disgraced, kapatid. Amen? Kaya gawin mong totoo ang pananampalataya. Makita natin sinasabi ng Panginoon, yun, blessed are those who truly believe in the Lord. Hindi lang siya pagpapalain, kundi magpapakilala si Lord. Kaya nga madidiscover mo who is God is. Lalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon. Lalong magiging strong yung connection mo sa Panginoon. Mag-go deeper ka sa pananampalataya at spiritual na buhay mo kapag totoo pananampalataya mo. Because God, kaya po nakakatakot. Pag hindi totoo yung ating pananampalataya, makikita mo sa buhay mo, hindi ka lalalim. Hindi mo madideklara na ang Diyos nga ay buhay. Hindi mo mapapatunayan na ang Diyos ay totoo. Kasi hindi totoo yung pananampalataya mo. Pag totoo, kapatid, ang Diyos na nagpapakilala. He will show you. Kaya tandaan niyo po itong mga verse na ito. But the person who trusts in the Lord will be blessed. Why? The Lord will show him that he can be trusted. God is trusted. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Kaya sa buong taon ng 2024, magtiwala tayong lubos sa Panginoon. At nawa, mahayag sa atin that God, personally, God is trusted. Pinagpala ka, hindi kanya pinahiya. Amen? So, ito po, may mga tanong ako bago natin basahin yung ating text.
Sabi diyan, how was your life in the past year? Kumusta po daw ang ating mga naging buhay sa mga nagdaang taon? No? Lalo na itong 2023. Kumusta po ang buhay natin? Ano po bang nangyari sa ating mga buhay, mga kapatid? Amen? Ito po another. How can we be prosperous and successful in the year? Ayan, specific na yan. 2024 as a believers of Jesus Christ. So ito po sinasabi ko ito bilang mga mananampalataya ni Kristo, kaya pinataas ko ang inyong mga kamay sa mga totoong nanampalataya sa Panginoong Kristo. Ngayon, how can we be prosperous and successful in the year 2024 as believers of Jesus Christ? Paano kaya tayo maging successful at maging matagumpay sa taon ng 2024? Paano ka mananagana? Paano ka magtatagumpay, kapatid? Yun. Nakikita mo ba ikay mananagana o magtatagumpay sa taon ng 2024? Amen? No? Kaya po, sabi diyan, kapatid, eto, siyempre, tatanungin natin to. What do you plan in your life 2024 to be prosperous and successful? Ano yung plano mo? Kung nakikita mo o gusto mo na maging prosperous and victorious, success sa taon ng 2024. Ginugusto mo yan at kung nakikita mo yan, ano ang plano mo? So, may plano yan. Anong gagawin mo, kapatid? Anong gagawin natin? Anong pinaplano mo? Amen? So, ngayong umaga, yan ang ituturo ni Lord sa atin. Amen? Ito, sabi ko kanina, ito pong verse na ito, very familiar. Binata pa lang ako, ngayon may asawa at anak na ako hanggang ngayon. Isang verse lang ito. Pero medyo mayroong magandang tinuturo si Lord, kapatid. Paano tayo umunlad, paano tayo magtagumpay, paano yung namumuhay ka na hindi ka kinukulang. Sino rito namumuhay na hindi kinukulang? Meron ba? Amen? So baka mamaya, baka pinansyal lang titingnan nyo. So ang ating pong pangangailangan, hindi lang pinansyal. Merong emotional, mentally, morally, spiritually, physically, di ba? Sa ating mga ministeryo, marami tayong needs. Minsan, ang tao, pag tumitingin sa isang bagay lang. Amen? Katulad nun, yung aking pinsan, namatay siya. Marami siyang pera. Pero bata pa sa akin, nauna siya. Di ba? So, ngayong umaga, kapatid, nais ng Diyos na tayo po ay paunlarin at pagtagumpayin, kapatid. Amen? Kaya may sekreto, kapatid. Ano po bang gagawin natin? Dapat magplano. Anong gagawin? Anong plano natin? Ano ba yung tinuturo ni Lord ngayong umaga? Sige po, tayong lahat ay magsitayo. At ito po yung text natin. Hindi ko alam kung sino. Halos lahat ito, kung medyo matagal-tagal ka na, memorize mo na ito. At marahil, life verse mo pa ito. Amen? Sige, sino nakakaalam nito? Matthew 6:33. Ayan. Matthew 6:33, King James Version natin siya babasahin. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sige po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Anong lahat? Ano yung all these things, kapatid? Lahat daw ng pangangailangan mo. All our needs. Amen? Ano? Shall be added unto you. Shall be met. Katatagpuin ng Panginoon. Ipagkakaloob ng Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Once again, bless us through your words. Muli, Panginoon, lalo na doon sa mga nakaka-memorize na nito, o life verse ito, patuloy naming maunawaan ngayong umaga. At tulungan mo kami, Lord. Ano bang itinuturo mo ngayong umaga? Ano bang sekreto para kami ay umunlad, managana, hindi kami kukulangin sa aming mga pangangailangan sa taon ng 2024. Lord, ano po bang tinuturo mo ngayong araw na ito? Salamat po sa unang linggo na kami dinako mo sa lugar na ito. Salamat at pinagpaliban mo na namin ang mga bagay-bagay na walang kinalaman sa spiritual at inuna ka namin, Panginoon. We give you praise, O God. We give you glory. Bless these people, O God. Sino mo may karamdaman ay magsigaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sino mo may mga kinakaharap, Panginoon, ay katagpuin, tulungan mo, bigyan mo ng solusyon. Pagpalain mo ang aming pakikinig ng salita. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pagtibayin mo. Katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. We invite you, O God, to move and work. Holy Spirit, minister right now in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. 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 Sige po, magandang umaga po muli
sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, napakahalaga. Bata pa ako sa Tagalog, ilipat mo yan sa Tagalog. Ano yun sa Tagalog? Pag sumikapan ninyong kayo pagharian ng Diyos, mamuhay ng matuwid at ipagkakalob sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Memorize na po yan. Napakahalaga. Pero napakahalaga niya sa buhay natin, especially itong taon na ito. Sabi ko nga, ano nangyari sa iyo? Kumusta yung buhay natin sa mga nagdaang taon? Daang ng 23. Diba? Lalo na nung pandemya. Amen? So ito pong salita na ito ay maaring hindi nagamit ng marami, hindi naintindihan kapatid, napakahalaga. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all your needs shall be added, shall be met, or shall be added unto you. Meron pa po itong kahalintulad na mas mababaw niyang pinaliwanag. Itong salita ng Matthew 6:33. Dito po sa Luke 12:31, ito po sabi, He will give you all you need from day to day if you make the kingdom of God your primary concern. What is your primary concern sa buhay, kapatid? Amen? Dito nagkakaproblema ang isang mananampalataya. Bagamat mananampalataya, but the primary concern ng kanyang buhay, pangunahing concern ng kanyang buhay, hindi ang kaharian ng Diyos, hindi ang righteousness. Amen? Amen? Pero marami pong bless sa text na ito. Amen? Ngayong umaga, uunawain natin, ano po ba ang tinuturo sa atin ngayong umaga? Ano po ba yung nais ng Panginoon ngayong umaga? Dito po sa text na ito ng Matthew 6:33. Kasi dito pa lang medyo binabaw niya na kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. All these things. Dito, all your needs. From day to day, if you make the kingdom of God your primary concern. Pag naging pangunahin natin, concern, inuunan natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang righteousness, namuhay tayo ng matuwid. Sinasabi niyang kapatid, He will give you all you need. Ibig sabihin, hindi tayo kukulangin. Amen? Hindi tayo kukulangin sa taon ng 2024. Kaya ito po ang ating, sabi dyan, what is your understanding of Matthew 6:33? Sino dito naka-memorize na yan? Ulitin ko lang, hindi ko pala naitanong. Sino po ang may memorize na sa Matthew 6:33? Taas ka po ang kamay. Ba, hindi nyo memorize? Isa, dalawa, tatlo. O ba, marami yan eh. Halos lahat na actually yan. Amen? So what is your understanding? Ano po pagkaunawa natin dito sa Matthew 6:33? At the same time, what is the meaning of Matthew 6:33? Ano ba ibig sabihin ng Matthew 6:33? Kapatid, hindi lang natin siya binabasa. Ano ba ibig sabihin ng Matthew 6:33? Ano ang tamang pagkaunawa dito sa Matthew 6:33, kapatid? Alam niyo po, ito hindi ko na naisulat, but there is something important to learn and understand in Matthew 6:33. Amen? Meron pong bagay na mahalaga na dapat matutunan at maunawaan sa Matthew 6:33. Ano po yung meaning nito, kapatid? Ano po ba ibig sabihin ng Matthew 6:33? Sabi dito, this is not a trade by barter things. Ano po ibig sabihin nun? Pag sinabing barter things, yan po ay kalakalan o trade. Kalakalan. Pag sinabing barter trade, ito po yung palitan ng ano. Nakita niyo ba yung bababa sila, may dala silang mga manok, mga probinsya, papalitan mo ng damit. Nakuha niyo po yon? Pag sinabing barter kasi, hindi involved ang pera. Yan. Palitan ng kalakal. Yan, palitan ng kalakal. Matthew 6:33, hindi siya palitan ng kalakal. Di ba? Kasi sabi ng iba tinuturo lagi yan, unahin mo ang Panginoon at mamuhay ka na matubid. O tapos ipagkakalob niya sa'yo, parang palitan. Nakuha niyo? Yung sinasabi ko, nakuha niyo po yon? Ang Matthew 6:33, hindi po siya parang palitan ng kalakal. Hindi siya palitan. What is Matthew 6:33? Ano po ba ibig sabihin ng Matthew 6:33? Ito po ang Matthew 6:33 na matutunan natin ngayong umaga. No? Ano ibig sabihin ng Matthew 6:33? Hindi ito palitan ng kalakal. This is not a trade by barter things, but a description. Ano po ibig sabihin ng description? Clarification. It is clarification. It is explanation. Pag sinabing description, explanation, and clarification. So ano ibig sabihin ng Matthew 6:33? A description,
explanation or clarification of how God can move and work powerfully in the life of His people. Yan ang sinasabi ng Matthew 6:33. Yan sinasabi ng Matthew 6:33, kapatid, kung papaano daw si Lord kumilos sa buhay mo. So parang ngayon pa lang sinasabi niya, pag na-apply mo yan, naintindihan mo yan, at in-apply mo sa iyong buhay ang Matthew 6:33, God can move and work powerfully sa buhay mo. May mangyayaring maganda dyan kapag si Lord ay nag-move and work. Kaya po, maraming Kristiyano walang nangyari sa buhay niya because God cannot move and work powerfully. Hindi nakakakilo si Lord. Kaya maraming mananampalataya. Kaya nga galing ako sa Pasig. Ang dami doon nagpapahayag ng pananampalataya. Amen? Habang nagpapahayag sila ng pananampalataya, alam niyo ginagawa? Umuusok. Naninigarilyo. Kausap ko. Nag-i-explain ng spiritual. Kausap ko. Nagmamadyong. Kausap ko. Nag-i-explain ng pananampalataya, spiritual na bagay. Nag-i-explain siya ng mga bagay. Siya po, marami doon ang habang lasing, nagpapaliwanag sa akin sa spiritual. Lahat, iba-iba. Nagpupusoy, nagtutong-its. May mga pananampalataya. Pero nakita mo, lasing, umuusok, nagmamadyong, bad words, puro bad words. Amen? Kaya ito, meron po akong binuong message na na-share ko sa mga mens. Kaya bless ang mens eh. Ito lagi ang bagsakan eh. Yung mga mens natin eh. Nung umuwi na ako, ay talagang, Lord, yung burden ko sa mga pinsan ko. Kaya po, praise God, yung mga pinsan ko ngayon, ilan na yung lawyer namin nung na pinsan ko? 3. Amen? And salamat kasi gusto nila magkaroon kami ng GC. Sabi ko, gusto kong magkaroon tayo ng time at araw na makapag-share ako ng Word of God, ng Truth of God's Word. Sabi niya, insan, i-set mo yan, atin kami dyan, through Zooms. Amen. Kaya po, dapat hindi ako mag-share ng Webes sa mens, hindi ubra yung mag-share. Sabi ko, wala na akong magawa, ito na talaga. Amen? Kaya sinir ko sa kanila yung nangyari, sabi ko, may init-init pa to. Baka mapaso kayo. Hanggang ngayon, may init pa rin. Baka mapaso rin kayo. Amen? Ano pa yung binibigay ni Lord na, kasi yun nga, yung pananampalataya. Lahat tayo may pananampalataya. But, ano bang klaseng pananampalataya? So, it's about true faith na na-share ko ng Webes. It is a true faith. Sabi diyan, true faith, faith with good works. Ang totoong pananampalataya, may good works. Hindi pwedeng, totoo pananampalataya, tapos umuusok ka, tapos nagbabaraha ka, nagsusugal ka, nagmumura ka. Hindi good works yun eh. Kaya na-burden ako doon, kaya talagang nabuo itong message na ito. Kaya ito po yung aking isi-share sa mga pinsan ko, mga kamag-anak, sa mga tao doon na nakakilala ko kahit hindi ka mag-anak, na nagsasabing may pananampalataya. When you live in true faith in Jesus Christ, kapag namuhay ka na may tunay na pananampalataya kay Kristo, ito po yung ginawa ko. Mabilisan lang, bigay ko sa inyo. You will decide to follow God's will, not your will. Yung pagbibisyo, sugal, will mo yun ng tao, hindi God's will yun. Sabi ni Lord, hindi lahat ng tatawag sa akin, Panginoon, papasok sa langit. Yan lamang sumusunod sa kalooban ko. Kaya gusto ko pong ito makarating sa kanila. But praise God, nakarating din sa inyo. Amen? Na when you will live in true faith in Jesus Christ, you will decide. You will decide. We need to decide to follow God's will, not your will. Hindi na yung mga gusto natin. Ano pa? You will decide to grow and go deeper to your spiritual life. Yan ang mga namumuhay na may tunay na manampalataya sa Panginoon. They decide to grow and go deeper. Nagdi-decide ka na mag-grow and mag-go deeper sa spiritual o pananampalataya mo sa Panginoon. Yan po yung tama. Kasi yun ang hindi ko nakikita. Nagsasabi ng pananampalataya pero walang ginagawang pagpapalago at pagpapalalim. So madaling mabunot yun. Kaya konti lang, nawalan lang ng mantika, nawalan na ng baon, nawalan lang ng kung ano-ano. Maliit na bagay, bumuwal na. Kasi nga hindi malago at hindi malalim. Yung pangatlo, ano yun? You will decide to serve God. Nagsasabing mananampalataya pero hindi naglilingkod sa Panginoon.
Anong klaseng pananampalataya yun? Hindi yan totoo. Kaya gusto ko po i-share sa kanila ito. Yung pang-apat, you will stand on God's word. Ganito po ang mananampalatayang totoo ni Kristo. May tinatayuan ka. We are different from this world. Walang tinatayuan ng mundo. O come what may, kung anong dumating, kung anong gusto. Tayo hindi. Meron tayong sinusunod, meron kang tinatayuan. Yun ang matibay. Hindi tayo madideceive. Kaya maraming tao kung saan napupunta, ikot ng ikot sa maraming church. Hindi na malaman kung anong gagawin kasi ang totoo, walang tinatayuan. Amen? At ang panlima, kapatid, ito pa nakita ko doon po sa lugar na don't believe the sayings of people or the world. Ang daming kasabihan. Naku, pambihira. Marami doon pa naman nataon, gustong-gusto manok, bawal kumain ng manok. Saan mo nakikita yon? Paano naging bawal ang manok doon? Tapos, bawal magwalis. Diyan dumi-dumi na. Hindi yung iba, nung umaga, sino naglinis? Sino nagwalis dito? Hindi. Dinampot lang yan. Hindi yung winalis. Tapos, sabi, sige. Pag nandoon na, ready na lahat, at nandoon na, wala nang hahabol. Masamang-masama, huwag kayong hahabol. Naisip ko bigla, paano kaya? Ako mag-i-officiate. Kung na-late ako, sino mag-i-officiate doon? Maghapon nila ako hintayin doon, di ako darating kung susundin ko yung kasabihan. Meron doon, na pumasyal, medyo mahiyain. Uy, pula yung sombrero mo, tinanggal, yung pala kalbo, nahiyaan ako. Pamihira. Ang daming nasaktan doon sa mga kasabihan. Pero ako, dinirekta ko po. Ang dami nating kasabihan. Amen? Amen? Dapat, pag ikaw ay tunay na mananampalataya, don't believe the sayings of people or the world. Hindi ka na naniniwala. Ang totoong mananampalataya ni Kristo, hindi na po tayo naniniwala sa anumang kasabihan ng mga tao, ng mundo. Bakit? Ito po yung mabigat gusto ko matutunan nyo. Yung tamang dahilan. Bakit kaya hindi tayo dapat maniwala sa mga kasabihan? Kasi binabaliwala mo salita ng Diyos. Yung po kabigat yun. Pag binaliwala mo salita ng Diyos, binaliwala mo Diyos. Ganong kabigat yun. Don't believe on sayings. Ay, may paru-paro. Anong kulay? Itim. Naku, baka may mamatay. Anong kulay? Brown. Bilog-bilog. Magkakapera tayo. Yun po yun. Di ba? Nakita natin. So, yan po isa sa bagay na natutunan ko. Simula noon hanggang ngayon. Kasi natangay tayong lahat dyan na paniwala tayo sa mga kasabihan. Simula noon, gumaan ang buhay ko nung wala na akong pinaniniwalaan. Hindi na ako yung, nung nagpunta ako sa patay, hindi ko alam kung hahakbang ako, baka mapamali ako eh. Ang daming kasabihan. Diba? Mga kamag-anak natin, minsan marami pang ganyan, di ba? So ngayon, natutunan niyo yan. Paano niyo ipapaliwanag yan? Pag naniniwala kayo sa kasabihan, nire-reject, ini-ignore, binabaliwala nyo salita ng Diyos. Tapos na. Wala na usapan. At least ma-share natin yung truth. Mahalagang malaman nila na kapag naniniwala ka sa mga kasabihan, binabaliwala mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? At yun po ang mas mabigat. Yun ang mas Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Huwag yung kakalimutan yan. Kaya po, nabuo itong message na una ko sa inyo na i-share. Na-i-share ko sa Mensong Webes, na-i-share ko kasi hindi pa kami nagsusum eh. Sabi ko, mag-upload na kayo ng Zoom. Gusto ko mag-share ng Word of God sa inyo. At yan po yung bala kong i-share patungkol sa totoong pananampalataya. Kasi nakita natin hindi totoo. Amen? Nadidisip, nadadaya eh. Amen? Kahit lasing na lasing eh, pananampalataya sa Panginoon. Wow! Dapat pala hindi na ako nagbago kung totoo yun. Di ba? Kaya, kapatid, muli, ito po, Matthew 6:33, ito'y paniwalaan natin, kapatid. Hindi ito parang, ipamuhay niyo yung Matthew 6:33 na parang ang dating ay palitan ng kalakal. But ang tinuturo pala, ang meaning pala, ang ibig sabihin ng Matthew 6:33, ito pala ay description, ito pala ay clarification, ito pala explanation of how God can move and work powerfully in the life of His people. Na kapag talagang pinrioritize natin si Lord, ang kanyang righteousness, kapatid, ang ibig sabihin nun, God can move and work powerfully sa buhay mo.
Yan ang napakasarap na maranasan. You will be changed. Kahit anong adik mo, mababago ka. Kahit ano ang mga bagay na hindi, kahit na mahirap, no? Sabi nga nung isa nung sagot, nung talagang naaano niya si Lord, yung sigarilyo niya, hindi niya na pinatagal pa, nawala talaga. Amen? Nagkaroon ka agad na matibay na desisyon sa buhay. Amen? Because, ito pa yung mahalaga, because God moved and worked powerfully sa buhay ng isang tao. Ano po ang tinuturo ng Matthew 6:33? Yung tema natin mamaya, nasa huli, doon tayo magtatapos. Kasi ano pa lang to, alam niyo yung ginagawa natin? Ninanamnam pa lang natin. Ninanamnam natin itong Matthew 6:33. Kasi luma na ito, matagal na itong alam ng tao. Pero minsan pa, binubulay-bulay natin at magamit natin sa bawat taon ng ating buhay, especially 2024, maging masagana ang ating buhay at matagumpay. Sabi diyan, a description of how God can move and work powerfully in the life of His people so that we are not lacking in our needs 2024. Yan. Kapag ka-in-apply natin, tama ang pagkaunawa natin sa Matthew 6:33, ano yan? A description of how God can move and work powerfully in the life of His people so that we are not lacking, amen, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ito po, who desires that he shall not lack in all his needs? Sino rito ang nagnanais na hindi siya kukulangin sa lahat ng kanyang pangangailangan sa taon ng 2024? Taas nga po ang kamay. Amen? Amen? So let's desire, kapatid. Kung alam natin yung verse, magdi-desire tayo. Pwede pala na yung ating pangangailangan ay kinakatagpo lahat ng Diyos. Salita niya yun eh. Salita niya yun. Di ba? May tinuturo siya. Sabi niya nga, lalo na kapag ang kaharian niya, ang righteousness, ang ating primary concern sa buhay na ito. Ibibigay niya ang kailangan mo bawat araw. Sabi doon sa Luke na binasa natin kanina, Luke 12:31, no? Who desired that shall not lack all his needs, kapatid. Ano po ang sabi diyan? Basahin po natin. Nothing is Amen. Kapatid, yung ikaw ay hindi pagkukulangin, nothing is too hard for God. Ibig sabihin, magagawa ng Diyos. Amen? Pag tayo dumiskarte sa buhay nito, sigurado kukulangin ka. Kahit Kristiyano, maraming Kristiyanong kinukulang-kulang. Amen? Ang mahirap yung kulang-kulang na ang mundo, ganyan. Pag mala ka sa Panginoon, amen? Pag hindi ka kumonekta sa Diyos, kapatid, maraming magiging kulang-kulang sa isip sa mundong ito. Kasi kasi meron lumapit sa akin doon eh. Okay naman ang buhay niya, pero sabi niya, parang lagi ako na-stress. Sabi ko sa kanya, pag hindi niya ito napigilan, parang magiging ganon. Pero ako, naintindihan ko kasi na ang mundong ito, pag wala ka sa Panginoon, hadami ng pinagdaraanan mo. Amen? At marami kang nakikita, katulad nun, patay. Isang araw, alam niyang mamamatay din siya. So dahil hindi alam ang salita ng Diyos, nandun yung takot at pangamba. Walang seguridad. So, minsan naiisip na yun ng maaga. It will cause stress sa isang tao. Kaya marami talagang, kaya nung COVID hindi lahat namatay sa COVID. Maraming na-stress. Maraming bumigay ang isip at puso. Amen? Na-stress. Kaya dahil sa stress, kaya sila namatay. Kaya ito po kapatid, napakahalaga na maalala nating may Diyos na nagmamahal sa atin doon sa krus. Binigay ang buhay na katawan tao kay Kristo. Para lahat tayo na sino mang nanampalataya, tumanggap kay Jesus ng totoo, magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan, napatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Amen? Ganong kabuti ang Diyos. At itong Diyos na ito, kapatid, ay makapangyarihang Diyos. Nothing is too hard for God. Walang mahirap. Amen? Kaya kung tayo ay konektado dyan, tayo na nampalataya sa Panginoon, pwede pala na tayo ay hindi kukulangin sa ating mga pangangailangan. Ano po ang sinasabi sa atin, kapatid? Sabi dyan, ano po ibig sabihin yan? Sabi ng Jeremiah 32 verse 17, also wherein, Lord, you have made the heaven and the earth. Tandaan natin, ang ating Diyos, kapatid, ang may likha ng langit at lupa. Wala pa nakakagawa niyan. God is a powerful God. Your great power, He is a powerful God. Nothing is too hard sa Panginoon. Kaya niyang hindi tayo pagkukulangin sa ating mga pangangailangan pag nagtiwala at sumunod tayo sa ating Panginoong Yesus. Sabi diyan, nothing is too hard for God. Walang mahirap sa ating Panginoon.
Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Sabi diyan, it is possible. Amen? Ang tayo po ay hindi pagkulangin. It is possible because nothing is too hard for God. He is a powerful God. Amen? Nothing is too hard sa Panginoon. Amen? Believe it. Amen? May enjoy natin ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Ganun kasarap ang ma-born again. Ganun kasarap ang totoong mananampalataya ng Panginoon na nakakaintindi ng kanyang salita. Kapatid, nai-enjoy natin ang ating buhay. Pwede pala na tayo ay mag-desire na hindi tayo kukulangin sa pagtitiwala sa Panginoon, kapatid. Amen? Sa tulong niyang Matthew 6:33 na yan, yung pala yun. Kapag sabi doon, if God can move and work powerfully, hindi kanya pagkukulangin. So, ang problema pala ng Kristiyano, kahit mananampalataya, kaya siya kinukulang, kasi God cannot move and work powerfully sa kanyang buhay. Bakit? Kasi hindi tama ang buhay. Kahit sinasabing mananampalataya, hindi tama ang buhay. Amen? Hindi tama at hindi maayos. Mamaya makita natin yan. Amen? So yan po, kapatid. Pero ang totoo, if we desire, kapatid, pwede nating i-desire na hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng ating pangailangan. Magtitiwala tayo sa Panginoon kung ang Diyos ay, if God can move and work powerfully, talagang maipoprovide niya. Nothing is too hard sa Panginoon. Magiging, it is possible, kapatid. Ano pong sabi dyan? Ano pong sabi? Everything is nothing if God is missing. Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Wala ang lahat kung wala ang Diyos. Kaya baliwala. Kapag ikaw ay gumawa, nagtrabaho, naghanap buhay, nag-aral, ano mang gagawin mo, wala ang Diyos. God is missing. That is nothing. Everything is nothing if God is missing. Ano pong tinuturo sa atin, kapatid? Ito po yan, oh. If the Lord cannot move and work powerfully, there will be no miracle. Walang miracle. Kaya naghahangad tayo, nanawa, umunlad tayo, ganito, ganito. Kapag si Lord, if God cannot move and work powerfully, wala si Lord, no miracle. Hindi mangyayari yon. Kaya nagdi-desire tayo, hindi siya nangyayari. But, if God can move, and ito po importante, yung si Lord nakaka-move, nakaka-work powerfully, talagang mayroong miracle. Amen? Kaya sabi nga, huwag tayo manangan sa sariling karunungan. Magtiwala tayo ng buong puso at lubusan sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang lahat ng bagay sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Sabi doon, you will succeed. Magsasucceed ka. Everything is nothing if God is missing, kapatid. Kaya sa anumang ginagawa mo, if God is missing, that is nothing, kapatid. If God cannot move and work powerfully, no miracle, no blessing, ano pa? No increase, of course, no success. Yan po yung bunga niyan. Kaya pag gumagawa tayo, hindi natin kasama ang Diyos. Amen? Kaya nga napakahalaga, sabi nga ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami kasamahan, hindi na kami tutuloy. Ganun po yun, kapatid, kabigat. Na ang buhay, namumuhay tayo, hindi mo kasama si Lord. Mahirap ipanalo yan. Amen? Mahirap na tayo ay managana, mahirap ma-enjoy ang buhay, kahit marami kang pera. Amen? Kasi hindi lang yan ang kailangan natin, ang dami natin kailangan. We need the presence of God, kapatid. So, kapag si Lord ay hindi nakaka-move and work powerfully, tandaan niyo po, maraming nawawala sa atin. Kaya, maraming Kristiyano na sinasayang ang buhay. Sa pamagitan na ang Diyos ay hindi nakaka-move and work powerfully si Lord. Ano may pananampalataya na ang Diyos ay God cannot move and work powerfully. Ang masarap sa isang mananampalataya, God can move and work powerfully. Sabi nga God, kaya niyang i-provide. Kaya niyang hindi tayo pagkukulangin. Wala kasing mahirap sa Kanya, He's a powerful God. Posibleng maging maunlad ka at matagumpay ka kapag ikaw ay kasama mo ang Diyos. Kapag ang Diyos ay, if God can move and work powerfully, talagang mawawala yang no, magiging yes yan. Magiging, there is miracle, blessing, increase, and success. Kapag ang Diyos ay nakakakilos, if God can move and work. But, yan nga po yan, everything is nothing if God is wishing. Ganun po kahalaga.
Nawa, nakita niyo po yon? Mapapagod na naman tayo nitong taon na ito. If God cannot move and work. If God is missing, hindi natin katawan si Lord, hindi natin kasama, itong taon na ito, mapapagod tayo. Hindi natin kayang i-provide lahat-lahat ng ating pangailangan. Masarap yung hindi tayo kinukulang. Makatulong tayo sa pamilya, makatulong tayo sa kaharian ng Diyos, makatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay. Marami tayong pwedeng maabot ng mga kaluluwa. Amen? Magagamit natin yung mga biyaya na yan to glorify God. Hindi natin ginagamit ang biyaya para to glorify ourselves, but to glorify God, kapatid. Amen? Kaya po, napakahalaga nitong Matthew 6:33. Na yung Matthew 6:33, gusto ni Lord, ganun yung maging buhay natin. Gusto ni Lord, i-apply natin yung Matthew 6:33. Sige, first the kingdom of God and His righteousness. Sabi niya, lahat ng pangangailangan mo, ipoprovide ko. All your needs. Bawat araw, hindi kayo kukulangin. Yan. May miracle, may blessing, may increase, may success. Kapag si Lord ay kasama natin, if God move and work powerfully. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Paano tayo unlad? Paano tayo magiging matagumpay? Apart from me, sabi ni Lord, you can do nothing. Hindi, wala tayong magagawa. Kaya po, kapatid, nawa, yan, yung pagtitiwalang tunay sa Panginoon, yung totoong pananampalataya sa Panginoon, God can move and work powerfully. There is miracle, blessing, increase, success, kapatid, kapag si Lord ay nakakamove. Pag wala si Lord, diskarte lang ng buhay natin, kawawa tayo. Amen? So yan po yung tinuturo sa atin ngayong umaga. Amen? Kaya ano po tinuturo sa atin? Ito. Sige po, basahin natin. Let's apply Matthew 6:33 in our lives so that we are not lacking in all our needs in the year 2024. Yan po tinuturo sa atin ngayong umaga. I-apply natin, ipamuhay natin, i-exercise natin, gamitin natin ang Matthew 6:33 so that we are not lacking in all our needs. God wants to provide all your needs. Yan po tinuturo ng Matthew. Kaya pag sinabuhay natin ang Matthew 6:33, gusto ni Lord i-provide ang mga pangangailangan mo. Tandaan natin, hindi lang financial ang kailangan natin. We need strength. We need good health. Di ba? We need peace and joy. Pag walang peace and joy, kaya nga sabi ni Lord, kung nagtitiwala kayo sa akin, mayroon kayong kinakaharap na problema, huwag kayong mag-worry. Do not worry about anything. Anong gagawin mo? Mag-pray ka, magpasalamat ka. Bakit? Bababa yung kapayapaan ng Diyos para proteksyonan ng isip at puso mo. Nakita mo, hindi ka mababaliw. Hindi ka makukonfuse. Hindi ka matutrouble. Kaya maraming mabigat ang buhay. Kasi gulong-gulo ang isip. Alam niyo po, mahirap sa isip pag nagpanik na. Nakakatakot yun. Amen? Pag na-pressure na. Kaya si Lord, ang sagot niya, pag may problema kayo, huwag kayong mag-worry. Sa halip, manalangin kayo na may pasasalamat. At ang kapayapaan na hindi maunawaan ng tao bababa. To protect your mind and heart. Para saan? Para hindi siya ma-confuse, para hindi matrouble. Kasi pag na-trouble yan, magpapanik na yan. Dahil napipressure na. So sabi, sa salita ng Diyos sa mga pag-aaral, pagka na-pressure na ang mind and heart mo, ano mangyari? Ano po mangyari pagka nape-pressure na yung mind and heart mo? Babaluktot ang pananaw. Yun na yung nakakatakot. Kaya marami nagulat ka, Kristiyano, biglang bumaluktot ang pananaw. Bakit? Yun. Dahil hindi nagtiwala, hindi nanalangin sa panahon ng troubles, trials, mabigat na, hindi pinagkatiwala sa Panginoon, hindi nanalangin. So walang peace na pumuprotekta sa ating isip at puso pag hindi tayo nag-pray. Kaya nga, ganun kahalaga ang mananampalataya. Dahil whether we like it or not, we are not exempted of trials and trouble. Darating at darating kahit mananampalataya ka. But when you pray with thanksgiving, the peace of God, bumababa para proteksyonan ng isip at puso. Para hindi matrouble, hindi ma-confuse, hindi malito, hindi mag-panic, hindi ma-pressure, so hindi babaluktot ang pananaw. Kaya maintindihan niyo po yun, bakit may mga Kristiyanong, biglang na maluktot ang, kasi na-pressure sa trouble. Amen? Kaya nakita niyo yun, napakahirap
everything is nothing if God is missing. Pag wala talaga ang Diyos. Walang pagtitiwala sa Diyos, nakakatakot ang mundo. Amen? Pwede tayo mawala sa tamang katinoan. Let's apply Matthew 6:33 para po hindi tayo kulangin sa lahat ng ating pangangailangan. Di ba? Hindi tayo kulangin sa pinansyal, material, physical, mentally, morally, emotionally. Ang sarap ng buhay sa Panginoon. Pag naintindihan natin ng totoo ang salita ng Diyos, yung Matthew 6:33, binibigay niya yan. I-apply daw natin yan. Bakit? Anong nais niya? Bakit niya gusto niya i-apply natin? God wants to move and work powerfully sa buhay mo. Yun po yung gustong-gusto ni Lord. Gusto niyang kumilos. Gusto niyang gumawa sa buhay mo. Powerfully. Amen? Kaya nga, pag si Lord ay malayang nakakakilos, if you allow God to move and work powerfully sa buhay, you will be changed. Nakikita natin. You will be blessed. Amen? Amen? Nakita mo yung protection, provision, yung promotion sa buhay mo, makikita mo. Ganun kahalaga yon. If we allow God to move and work. Yes, apply nyo ang Matthew 6:33 so that I can move and work powerfully in your life. You will be blessed. Hindi ka kukulangin sa pangangailangan mo. Yan po ang tinuturo ng Matthew 6:33. Alam niyo po, first time ko itong nabulay-bulayan ng ganitong pagkabulay-bulay. Talagang si Lord ay, no? Kaya nga, hayaan natin. We need to trust God with all our hearts. Para si Lord, na maraming pananampalataya na nasasayang. Maraming mananampalataya na walang bunga. Amen? Maraming mananampalataya na hindi nagpapahayag na talagang ang Diyos ay dakila. Amen? Kaya sabi nga, gawin nating totoo yung ating pananampalataya. Amen? Surrender our life. Humble yourself before God, kapatid. Ito po, ano po tinuturo sa ating kapatid? Ito po, sabi diyan, who does not lack in all his needs? Sino rito ang hindi kinukulang sa kanyang pangangailangan? Taas ang kamay. Wow, praise God. Wow, mayroon tayong isa, si nanay. Relax na to. Amen? Hindi na siya kinukulang sa kanyang pangangailangan. Amen? Totoo ba yan? Pwede ba? Pwede ba na tayo ay hindi kukulangin? Naniniwala ba kayo na pwedeng hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa kailangan mo? Naniniwala? Taas ang kami na naniniwala. Amen? O di ituturo ko sa inyo ebidensya kung totoo. Pwede ba? Sino ba rito ang hindi kinukulang? Pwede ba na hindi tayo kukulangin? Totoo ba yan o kwento lang? Tingnan natin. Ano sabi? Pakibasa Psalms 23:1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako. See? Clear yung salita ng Diyos. Kapag si Lord ang pastol mo, if God, the Lord Jesus Christ, is truly your shepherd, if you are truly a sheep, kapag ikaw ay tupan ng Panginoon at siya ang iyong pastol, ito sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Totoo. Hindi yan kwento, kapatid. It is true. Amen? Ano po sabi ng salita ng Diyos? Ito po sa John, chapter 10, 25-30. Basahin natin. Jesus answered, I told you already, but you did not believe. The miracle I do in my Father's name show who I am. Nagpapakilala si Lord eh. Gumagawa ng miracle para makita nilang siya ay galing sa Diyos at siya ay Diyos. Hindi sila maniwala. Pero ano sabi niya? But you don't believe because you are not my... Yun. Pag hindi talaga totoong mananampalataya, hindi maniniwalang hindi siya pagkukulangin. Pag hindi talaga totoong mananampalataya, hindi yan maniniwala. Pero sabi ni Lord, my sheep listen to my sheep. Ang totoong mananampalataya, kapatid, tupa ng Panginoon ay naniniwala, nakikinig sa kanyang tinig. I know them, kilala siya ng Panginoon, and they follow me, sumusunod. Kaya sabi ko sa iyo kanina, na nabuo yung message na yun patungkol sa tunay na pananampalataya. Kasi maraming, habang sinasabi yung pananampalataya, ang galing magmadyong at saka, bunot! Pananampala. Iba naman, kausap ko, hindi na vape na ang gamit. Mananampalataya rin. Pero si Lord, may sinasabi siya, di ba? It is God's temple. Yung ating katawan, templo na yan ng Diyos.
Pag-aari na yan ng Diyos, hindi na yan atin. Pag ikaw ay totoong nananampalataya. Kaya nga susunod tayo sa kanyang gusto. Dahil kung ating gusto lang, gusto natin magbisyo, gusto natin yung mga bagay na hindi tama. Amen? Pero dahil ito sa Panginoon na, we listen to the voice of God, we listen to the Word of God, kilala tayo ng Diyos, and sumusunod tayo sa Kanya. Yan ang mga totoong sheep ng Panginoon. Na hindi niya pinagkukulang. Amen? Sabi ng 28, I give them eternal life. Hindi lang pangangailangan sa mundong ito, maging pangangailangan afterlife. Eternal life, salvation. I give them eternal life and they will never die. Bagamat mamamatay physically, pero ang Kristiyano pag namatay, parang natulog lang. Parang natulog, hindi kawawa. Hindi katulad ng pag namatay ang hindi mananampalataya, nandiyan na kaagad si kamatayan. Hinahasa-hasa na yung at yung mga uod naggagalawan na. Amen? So pag mananampalataya kapatid, hindi tayo natatakot maging sa kamatayan. Sagot ka ni Lord. Lahat ng pangangailangan mo dito sa lupa, maging sa kabila, life after, all your needs. Sabi ni Lord, I will give you, shall be added unto you. Hindi lang po yan sa physical, dito sa mundo. Even life after. Wala kang dapat ipangamba. If you are a true sheep, if the Lord Jesus Christ is your shepherd, truly, kapatid, sabi niya, hindi ko kayo pagkukulangin. Sabi ni David. Yan ang nararanasan niya sa Panginoon. Mayroon tayong eternal life. Nakikinig tayo sa tinig, kilala niya tayo, sumusunod tayo sa Kanya, mayroon tayong buhay na wala hanggan, hindi tayo mamamatay, no one can steal them out of my hand. Walang pwedeng makanakaw sa iyo sa Panginoon. Bakit may Kristiyanong nawala? Pag ikaw ay totoong sa Panginoon, walang pwedeng makanakaw sa iyo. Amen? Hindi ka mawawala. Mula noon hanggang ngayon. Meron ba tayong kinaharap? Napakarami. Matitindi. Pero yung manakaw at mawala tayo sa presensya ng Panginoon, no one can steal. Sino ba ang magnanakaw? Ang diablo lang naman ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Out of my hand. My fathers gave me shape to me. He is greater than all. And no person can steal my sheep out of my Father's hand. Sabi ni Lord Jesus Christ, the Father and I are one. Amen? So yan po yung tinuturo niya kapatid. Who does not lack in all his needs? The sheep of Jesus Christ. Mga totoong mananampalataya ni Kristo. If Jesus Christ is your shepherd, hindi tayo kukulangin. Sa pangangailangan natin dito sa lupa, maging pag natapos tayo sa buhay na ito. Amen? Sabi nga doon, naalala ko yung kwento lagi na kinukwento ko na merong hindi tayo natatakot. Meron pa ba rito natatakot mamatay? Kasi baka ako ngayon, baka ikaw bukas. Taas nga kami natatakot pa sa mamatay. Amen? O tatandaan natin yan. They will never die. Ito lang yung mawawala sa atin. Maalala niyo yung kwento ng bata na lahat ng tao ay takot na tumawid doon sa sementeryo eh. Amen? Sino takot sa sementeryo? Iba, sementeryo pa lang, takot na eh. Diba? Sementeryo, ayun, tawid ng tawid yung bata doon. Paghapon na, wala nang dumadaan doon. Kahit sino, natatakot na. Sementeryo eh. Kaya yung isang bata in-interview, bakit hindi ka natatakot? Wala nang dumadaan, ikaw na lang dumadaan dyan. Kasi sabi niya, paglagpas ko doon sa sementeryo, bahay ko na yon. Yun ang bahay namin sa tabi ng sementeryo. Kaya hindi pwedeng hindi siya dadaan doon. At hindi siya natatakot kasi after nun, bahay niya na yon. Pag namatay ka, sa Lord ni Lord, ikaw babagsak. Pag nawala tayo sa mundong ito bilang tunay na mananampalataya, sa presensya ka na kaagad ni Lord. Sa langit ka na kaagad. Paano ka matatakot mamatay? Kaya dapat maintindihan natin yung ganong kahalaga yung buhay ng isang mananampalataya na hindi tayo natatakot. Kaya hindi mo katatakutan na mawalan ng bigas, na mawalan dahil God will provide all our needs. Dito sa lupa, maging doon man sa langit, lahat ng kailangan mo. Pag totoo ka mananampalataya, you are sheep, sagot ka ng Panginoon. Amen. Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! We give you praise, O God. Amen. Kaya po, kapatid, ito po yung tanong. Ay, sabi dyan, it is written. Yan po ay nakasulat
Hindi pinagkukulang ng Panginoon ang kanyang mga tupa, ang mga totoong nanampalataya sa Kanya, nakikinig kasi sa Kanya, at sumusunod sa Kanya, kilala niya, may buhay na walang hanggan, hindi mamamatay, walang pwede makanakaw sa Kanya. Ganon siya kahalaga sa Panginoon. Sabi mo nga sa kapatabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Amen? Mahalaga ka at mahal tayo ng Panginoon, kapatid, tandaan niyo po yan. We need to trust the Lord Jesus Christ. Sabi diyan, it is written, so it will. Ito pa, basahin natin. It is written, it will happen. Amen? So, kaya po yan nakasulat. Kaya pag, sabi ko nga kanina, tinatayuan natin ang salita ng Diyos. Nakasulat yan, mangyayari yan sa buhay mo. Hindi ka bababayaan ng Diyos. He will provide all your needs. Wala kang dapat ipangamba. Dito man sa lupa, maging sa kabila. Sagot ka ni Lord. Amen? Amen? Ito po, tanong, what is your priority in life? Di ba? Sabi doon kanina, ano ba yung primary concern mo? Ano ba yung priority mo sa buhay? Amen? So ngayong umaga, amen? May tinuturo yung Matthew 6:33. Baka hindi siya yung priority mo. Amen? So talagang kukulangin ka sa pangangailangan. Pag hindi siya ang priority natin, kapatid, kukulangin tayo sa ating pangangailangan. God cannot move and work powerfully kapag tayo po ay mali yung ating priority. Kaya yung tanong, what is your priority in life? Right or wrong? Tama ba ang prioridad mo sa buhay? Based on the Word of God? Tama o mali? Yun. Ayusin natin kung mali. Itama natin. Amen? Sabi dyan, kapatid, ito, prioritize what is right with God. I-prioritize natin. Bilang mananampalataya, bilang sheep. Kapatid, para ang Diyos ay maka-move and work powerfully sa ating mga buhay, dapat tama ang priorities natin. Amen? Mahirap yung maraming priorities. Kaya minsan wala nang impact. Amen? Kaya mahalaga, higit sa lahat, si Lord ang i-prioritize natin sa buhay. Amen? Siya yung unahin natin. Siya ang number 1. Pangalawa, si Mrs. na. Amen? Si Lord ang number 1. Pangalawa, si Mrs. na. At yung ating mga pamilya. Amen? Pero si Lord, He's a jealous God. Wag natin papalitan. Gusto niya siya ang number 1. Siya ang una. Siya yung prioritize natin, kapatid. Yan ang gusto ng Panginoon, kapatid. Amen? So, dapat tama. Unahin natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ito pa yung ating tema. Ngayon ko lang ilalabas kasi susunod natin. Ito pa yung tema ng ating pinagbubulay-bulayan. Matthew 6:33. Ito po yung, dito tayo magtatapos. Ito po yung ating tema sa message na yan. Sige po, basahin niyo po. Life should be correct and orderly. Yan ang Matthew 6:33. Pag inunawa niyo yung Matthew 6:33, dapat ang buhay ninyo ay tama at maayos. Correct and orderly. God cannot move and work powerfully para i-provide lahat ng pangangailangan kung hindi correct at hindi ayos ang ating mga buhay. Amen? Ulitin ko po. Kaya po, hindi natin minsan nakita natin. Pag ang buhay ng isang tao hindi tama at hindi maayos, hindi bababa presensya ng Diyos sa kanya. Yan po ang mabigat. Pag ang pamilya laging magulo, hindi nagkakaisa, kapatid, hindi maayos, hindi bumababa presensya ng Diyos. Yan po yan, kapatid. Amen? Kaya mabigat ang buhay. Mabigat ang pamilya. Mabigat ang lahat. Because God cannot move and work. Hindi siya makababa eh. Kaya po, kailangan ang buhay, ang pamilya, ang buhay, dapat correct, dapat nasa ayos. Para ang presensya ng Diyos ay bumababa, para ang Diyos ay, so that God can move and work powerfully sa ating buhay. Amen? Kaya naaayos yun. Ano man ang problema ng isang buhay, ng isang pamilya, kapag inayos niya at tinama niya, ano man ang mga problema niya, makikita mo unti-unti naayos. Because God can move and work powerfully. Pag hindi, yan ang Matthew 6:33. Unahin niyo ako. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Para saan? So that God can move and work. Kaya ang Matthew 6:33, ito po, ang Matthew 6:33, pag yan ay nai-apply mo na sa buhay mo, you prioritize, si Lord na yung pina-priority mo, at siya na yung inuuna mo sa buhay.
Ano ibig sabihin nun? Malaki ang iyong pananampalataya. Amen? Malaki. Mamaya, ilalabas natin. Ito po. Kaya tandaan natin, ang Matthew 6:33, ito po yung pamagat natin, ito yung tema natin na tinuturo ng Matthew 6:33. Life should be correct and orderly. Kaya pag hindi mo in-apply yan, you did not seek first the kingdom of God in His righteousness, hindi tama at hindi ayos ang buhay mo. God cannot move and work powerfully. Paano maipoprovide ang pangangailangan? Talagang kukulangin tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya ito po ang last word natin. Kaya po ang Matthew 6:33, sabi dyan, basahin natin. Those who live according to Matthew 6:33 have great and strong. Yan. Kaya ang mga namumuhay ayon sa Matthew 6:33, in-apply niya yan. Ang kanyang pananampalataya ay malaki at strong. Matatag ang pananampalataya. Kaya nga, ang Diyos ay nakakakilos. God can move and work sa mga taong matatag ang pananampalataya sa Kanya. Malaki ang pananampalataya sa Panginoon. Hindi nag-aalinlangan. Amen? Ang buhay mo sa Panginoon ay correct and orderly. Kapag ka namuhay tayo ayon sa salita ayon sa Matthew 6:33, ang pananampalataya mo ay malaki at matibay. Ayos ang buhay mo sa Panginoon. God can move and work. Hindi tayo kukulangin. Tandaan natin, may magnanakaw ang diablo. Pag ang Diyos ay hindi nakakakilo sa buhay natin, sasamantalahin ang diablo yun para nakawin ang lahat ng meron ka. Kaya hindi mo pwedeng panghawakan kung anong meron ka. Kailangan kasama mo si Lord para walang makapagnakaw sa iyo. Amen? Amen? Para walang makapagnakaw. Sabi ng Bible, don't give the devil a chance. Bibigyan mo lang siya ng pagkakataon. Talagang ubos siyang anong meron ka. Amen? Don't give the devil a chance. Parang lobo, isang karayom lang na maliit. Tapos ang lahat ng bagay. Minsan ang tao hindi natututo. Amen? So we need God, kapatid. We need to trust God. Kailangan malaki at matatag ang ating pananampalataya. Amen? Para makasunod tayo sa Panginoon. May buhay na walang hanggan. Amen? Nakakapakinig tayo sa Panginoon. Wala tayong kamatayan kahit sa kabilang buhay. Wala tayong dapat ikatakot, kapatid, at hindi tayo mananakaw. Kasi takot ang diablong nakawan ng Diyos. Hindi niya pwedeng manakawan. Amen? Kaya gumagawa yon sa mga taong gustong sumunod sa Panginoon. Kaya, kapatid, ulitin ko po, those who live according to Matthew 6:33 have great and strong faith. Merong malaki at matibay na pananampalataya. Ano mangyayari? God move and work in his life powerfully. All his need will be, ulitin ko po, all his need will be kinakatagpo ng Diyos. Amen? Kaya yung Matthew 6:33, pag yan ay naipamuhay natin, kapatid, pinakita natin yung malaki at matibay na pananampalataya. Pinakita natin ang buhay mo ay maayos at tama. God can move and work. Sa mga buhay ay tama at maayos. Sa mga malalaki ang pananampalataya at matibay. Walang alinlangan sa Panginoon. Amen? So ngayong umaga, kapatid, let's grab the opportunity. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Amen? Pwede bang lahat tayo ay tumayo? Minsan pa, kapatid, gustong-gusto ng Diyos na ayusin yung buhay natin. Amen? At pagpalain tayo. Kaya naman, sa araw na ito, let us have faith na, Lord, gusto kong makamtan, Panginoon, na sabi mo, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Kaya, Lord, hahakbang kami, Panginoon God. At, Lord, lalagyan namin ng pananampalataya, Panginoon, yung mga binitawan mong salita sa amin, Panginoon. And apply Matthew 6:33, church. Let's have faith. Come on, church. Let's God. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa kayang isipin, kaya mong gawin.
sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa kaya kong isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manggangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa kapatid, huwag awitin sa Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa kaya kong isipin, kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, O Diyos, ni minsan na hindi nagkulang, higit sa kaya kong isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manggangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang, minsan pa kapatid, pwede bang awitin mo sa Panginoon? Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Oh, hallelujah! Oh, we give you praise! We give you glory and honor! We exalt you, Jesus! We exalt you, Father God in heaven! We exalt you, Holy Spirit! We give you praise, oh God! Oh, once again, we exalt you, Jesus! We exalt you, Father God! We exalt you, Holy Spirit! Kapatid, apply Matthew 6:33. Amen? Amen? Nakikita mo, yun pala yun. Ganun pala
ang malaking pananampalataya. If we apply Matthew 6:33, if we seek first the kingdom of God in His righteousness, dahil malaking pananampalataya mo sa Panginoon, pagkakaloob ni Lord, lahat ng hindi ka kukulangin, kundi sobra-sobra. Marami kang magawa sa buhay mo, maging makabuluhan ang iyong buhay, kapatid. Amen? Claim it right now. Pasalamatan mo si Lord sa kanyang mga sinasabi ngayong umaga, kapatid. Amen? Na tinuturo niya, anong sinasabi niya, kapatid? Higit pa sa iyong pangangailangan, higit pa sa iyong naranasan, higit pa sa iyong pwedeng maisip, higit pa sa kalakasan mo, ang pwedeng magawa ng Panginoon, kapatid. If we trust God with all our hearts, kapatid, if we apply Matthew 6:33, kapatid, ang buhay mo ay tama at matuwid at maayos sa Panginoon. Amen? Kahit maiksi lang ang buhay, amen, ma-enjoy nating mabuti ito. Kapag ang buhay natin ay ayon sa Matthew 6:33, nasa paningin ng Panginoon, ang buhay mo ay nasa tama at maayos, kapatid. Bumababa ang presensya niya to move and work powerfully sa iyong buhay. Yan ang napakasarap sa buhay ng isang mananampalatayang tunay, na ang Diyos ay nakaka-move and work powerfully. At lahat ng pangangailangan mo, kapatid, ay hindi ka kukulangin, hindi ka niya pagkukulangin. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa iyo ng lubusan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo nung siya ay Diyos na nakaupo sa trono ng langit at siya ay nagkatawan tao sa katauhan ni Kristo, upang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At magkaroon ng masaganang buhay. Buhay na punong-puno ng pagpapala, kapatid. Ngayong umaga, kapatid, humble yourself before God. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Hindi lang tayo basta gumagawa, naghahanap buhay. Kailangan kasama natin si Lord. Kailangan prioritize natin siya, kapatid. He is our primary concern, kapatid. Tandaan mo, kapatid, walang pwedeng makanakaw sa iyo. Sa mga pagpapala mo, walang pwedeng kumuha ng pananampalataya mo. Walang pwedeng kumuha ng mga biyaya, tagumpay mo sa buhay. Dahil ikaw ay matibay na nananampalataya sa Diyos. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ikaw ay tunay na sheep ng Panginoong Yesus. He is your shepherd. Hindi kanya pagkukulangin, kapatid. God loves us so much. Kung naibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa iyo, kapatid? Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Kaya tibayan natin, lubos tayo magtiwala sa Panginoon. Mamuhay tayo. Ipamuhay, i-apply natin ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, kapatid. Pakita mo yan. Yan ang pagpapakita ng malaki at matibay na pananampalataya sa Panginoon. Yan ang buhay na kinalulugdan ng Panginoon. You seek first His kingdom and His righteousness. Father God in heaven, we give you praise. We give you glory and honor. Salamat po muli na sa unang linggo ng taon, tinuruan mo na kami, Panginoon. Tulungan mo kaming baguhin namin. Kung mayroon man kaming plano, Panginoon, tulungan mo kami na maging plano namin ay i-apply ang Matthew 6:33. Mamuhay ayon sa Matthew 6:33. Ikaw ang maging primary concern namin. Help us to seek you first, your kingdom and in your righteousness. Makapamuhay kami ng matuwid. Salamat, Panginoon, so that you can move and work. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Luwalatiin ka, sambahin ka. Igawad mo sa amin ang kapatawaran kung hindi ka namin naging priority. Kung hindi kami namuhay ayon sa Matthew 6:33, hindi namin pinanghawakan. Salamat sa pagpapaunawa mo sa amin ngayong umaga. What is Matthew 6:33? We give you praise. We give you glory and honor, O God. We exalt you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pinagkatiwala ko po ang aming buhay sa iyo. Tulungan mo kaming makabalik next Sunday matapos namin ang pag-aaral ng Matthew 6:33. We give you praise. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Salamat sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Salamat, kinatagpo mo ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa buong taon. Paunlarin mo po kami, pagtagumpayin mo po kami. We claim it in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo dumako sa ating communion.
So ngayon po ay pag-alaala natin doon sa ginawa ng ating Diyos, nung siya po'y nagkatawang tao, sa katauhan ni Kristo, no? So tayo po'y dadako sa ating communion. Sige, Je. Ito po, sabi ng salita, tayo po lahat ay tumayo at itaas natin yung tinapay. Yan po ang katawan ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24, 25. Sabi ni Paul, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Ikaw yung nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo. Ibinigay mo ang buhay mo, Panginoong Yesus. Isinakripisyo mo para sa kabayaran ng aming mga kasalanan, kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyong katawan na hinandog mo sa amin para kami ay mabuhay na may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan at pinangahawakan namin anumang latay sa iyong katawan. Dahil sa iyong mga latay sa iyong katawan, inaangkin namin ang kagalingan sa lahat ng aming karamdaman sa katawan ngayon. Sa pangalan ni Jesus, be healed. Tanggapin mo ang kagalingan, kapatid, sa anumang karamdaman sa iyong katawan sa pamagitan ng latay ng Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus. Let's partake with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Sige po, itaas natin yung kopa. Verse 25, "In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" Thank you, Father God in heaven, sa iyong buhay na ibinigay sa katawan ni Kristo at nabubo ang iyong banal na dugo na naghugas ng lahat ng aming karamihan, ng aming kasalanan, at patuloy mo kami linisin sa oras na ito. Patuloy mo kami tulungan na makapanindigan, mamuhay ayon sa iyong mga salita. Salamat, Panginoong Yesus. Pagtibayin, patatagin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat po sa iyong dugo na nabubo doon sa krus, na naglinis. Salamat sa paglilinis sa lahat ng aming karamihan. Purihin ka. Let's partake with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name. Hallelujah. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po, Panginoon. Hindi namin makakalimutan yung ginawa mo doon sa krus. Bagamat ikaw yung Diyos, hari ng mga hari, ikaw yung nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Dahil ikaw ang aming manlilikha. Ikaw ang aming tagapagligtas ng aming kaluluwa. Purihin ka, sambahin ka. Salamat, banal na Espiritu, sa oras na ito, sa iyong presensya. Sa pagsama sa amin, O Diyos, purihin ka in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo dumako sa ating paghahandog sa ating Panginoon. Kaya, ma-enjoy natin yung 2024. Let's apply Matthew 6:33, kapatid, at makita natin na tayo po ay hindi pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Na we desire na ang simbahan ng COG, tayo po ay makalabas na, lumawak tayo, na kahit isang service, pwede nang sama-sama ang lahat, at makapag-abot tayo ng maraming kaluluwa sa taon ng 2023. Amen? So, kaya po, itaas natin yung ating mga handog sa Panginoon. Let's give the best before God. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa pagkakataon na maihandog namin ang nararapat sa iyo. What is due to you. Salamat, Panginoon. Binibigay namin ito ng may kagalakan sa aming puso at may pananampalataya. Ito ay bunga ng aming pagtitiwala, pagmamahal at pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binigyan mo sa amin para maipadama sa iyo ang aming pagmamahal through giving. Pagpalain niyo po ang aming mga handog at dalangin namin, buksan mo ang durungawan ng langit, ibuhos mo masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin at hawiin mo mga peste at salot sa lahat ng aming hanap buhay at trabaho. Proteksyonan, pagpalain at i-promote mo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan po, nandun po yan. You and God. Ayan. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! We exalt you, Jesus! We exalt you, Father God! We exalt you, Holy Spirit! Salamat, Panginoon! Pinagpala mo kaming tunay. Luwalhatiin, sambahin ka, Panginoon. Sa iyo ang papuri at
salamat po sa mga biyayang aming tinanggap na yung mga salitang gabay at patnubay tungo sa matagumpay at maunlad na buhay sa taon ng 2024. Sige po, tanggapin ninyo biyaya ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace and grant all your requests. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless you. God bless you. Seek it first, the kingdom of God